Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Take 2 po ito. Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pinasa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang palipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, gang strong, service stronger. Okay, hello po sa inyo mga ka-airsoft kong minamahal. Ngayon na naman po magkakasama naman tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Okay, isang hapon na naman ng isang busog-lusog na pagre-review and unbox ng different unit na sadyang pinapangarap ng ating mga boss. Mga different unit na talagang sa araw-araw pinapanood ng ating mga boss, pinapangarap na ngayon ay bibigyan na ng katuparan yung kanilang mga pangarap, no? Kaya ngayon, hello mga bossing, hello sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. I feel good. Okay. Ngayon, tatlong pistol na naman 'to nakikita nyo. Okay? So, yung unang pistol natin is para sa ating ka-airsoft, Aldrin Bautista of Kauswagan, Cagayan de Oro City. Hello, bossing! I feel good. Okay, unit niya. Bago, mainit-init pa. Na-upgrade na, naayos na, na-modified na. The KP13S. The 2011 KP13S. Ay, sorry. Hindi to 2011, no? This is from the Glock family. Okay? Tabi muna natin to. From the Glock family na naka-compensator. Okay? Naka-compensator, naka magwell na, no? Kakaiba tong unit na to mga ka-airsoft. This is a competition grade pistol. Parang ano to, kung familiar kayo sa mga KP19, ito, KP19 is 2011 family. So ito, pasok siya sa Glock family. So, magkakompetensya to, no? So, magkaibang mundo, magkaibang model ng unit. So, pasok to sa Glock family. Pero, medyo may kakaiba sa kanya kumpara mo sa mga conventional na Glock, no?
Modern type na matatawag, makikita nyo slatted yung mismong ano niya, slide niya. Naka-optic front din, conventional na fixed sight yung likod. Okay? Tapos, meron siyang pagkakahawig, no? Kasi ang Glock, kung mapapansin nyo, hindi naman ganun kahaba yung beaver. Ito, yung tail. Ito, hawig, may pagkakahawig siya sa Gen 6 na Glock. Pero, not totally Gen 6 na Glock yung itsura niya. Pero, dahil dito sa beaver na to, pero sa airsoft, mga ka-airsoft ko wala pa nilalabas na Gen 6 sa airsoft. Gen 5 pa lang yung pinakamataas sa airsoft. Okay? Ayan, mapapansin nyo to, ang haba. Ganito halos yung Gen 6. No? Mahaba tong beaver. Ito yung Glock kasi. Ayan, no? Ayan. O, di ba? Ayan, no? O, tignan nyo, mas mahaba siya. Ang haba niya, o. Yan ang itsura niya. O, di ba? Yung sa Glock, walang tail eh. Pero ito meron eh, oh. So, sa totoo lang, medyo nakakatulong. O, yun, oh. Nakakatulong, no? Ganito. Hindi ko lang alam kung may experience kayo, no? Para doon sa mga taong malalaki ang palad. Kung may experience kayo na minsan na bang naipit yung balat ninyo ng slide ng Glock. Hindi ko lang alam kung may experience kayo, pero ako, malaki kasi ang palad ko. Dakot ko yung bola eh. Bola ng basketball. During my time, pag naglalaro, dakot ko yung bola. Okay, so malaki talaga yung palad ko. Dumating sa punto na naipit minsan yung ano ko, yung balat ko dito sa slide. Ngayon, ang napansin ko rito, there is no room para maipit pa yung ano mo, yung balat mo sa slide kasi ayan no, dahil sa pagiging mahaba niya, I don't know kung masasabi ba tong advantage or disadvantage sa iba. Pero for me, sa forma, medyo hindi ko gusto dahil mahaba. Pero, sa performance, may dagdag siya. Eh no, wala nang pagkakataon na maipit itong balat na to dito. Kasi, dahil sa beaver, ibinababa niya. Kumpara mo rito sa ordinary Gen 5, ayan no, nakadikit yung balat ko dito sa slide. Malaki kasi mga ka-airsoft ang palad ko eh, no? Ayan, kaya hindi ko masasabing disadvantage tong beaver na to. Kung sa forma, medyo hindi maganda. Tapatan tayo, no? Sa forma, medyo hindi ko siya type. Pero kung ang silbi niya ay makatulong naman, goods ako dyan. Okay? This is the KP13. Isa pa sa pinagkaiba niya, doon sa mismong grip ng Glock. Alam nyo ba na itong unit na to, sasabihin ko sa inyo pinagsamang Glock at pinagsamang ZZ. Ayan, papakita ko sa inyo. Tignan nyo yung grip niya. Hindi, Glock kasi literal na straight. Ito sexy. Ayan, sexy. Okay? Ang merong sexy grip lamang ZZ. Shadow papakitaan ko kayo mga ka-airsoft Kuha tayo ng shadow. Ayan. Okay. Ayan Ewan ko kung meron ng iba nag-vlog. Pero ako, yun ang observation ko sa kanya. Look at the grip. Yan. Look at the grip of CJ. Oh. Parehas na parehas. Look at the beaver of CJ. Look at the beaver of the Glock. Di ba? Si CJ ang haba ng beaver. As well as this. Ang Glock kasi ay yan, ganyan. Pero tignan niyo to sexy. Ang kamukha niya is si ZZ. Okay? Kaya ano to? Pinagsamang Glock, pinagsamang ZZ. No? Pinagsamang Glock, pinagsamang ZZ. Nako po. Tignan natin ang magiging performance niya. Review nga ito no? Review bago natin ipadala rin sa ka-airsoft natin. Actually, when it comes to trigger, double trigger din siya. Okay? Double trigger din when it comes sa ulo,
Ito sa ulo, Glock na Glock. Without itong baba, upper lang, Glock na Glock siya. Huwag niyo nang tignan to. Huwag niyo nang tignan tong compensator niya. Oh. Glock na Glock yung forma niya, di ba? Kaya doon sa mga Glock lover na naghahanap ng performance ng ZZ, ito na yung pagkakataon mo. Para sa mga Glock lover, naghahanap ng looks ng isang 2011, ito na yung pagkakataon mo. Ito na yung unit na para sa'yo. Okay? Number 1. Out of the box, naka-upgrade na siya. Magwell, naka-compensator, naka-fix outer barrel. Out of the box yan. Okay? Naka-upgrade na siya. Ngayon, ano yung in-upgrade mo dyan, big man? Okay, number 1, fine-tuning, trigger job. Tapos, enhance into big bore nozzle. Again, hindi siya naka-big bore eh. So, ordinary nozzle lang siya. In-enhance natin into big bore. Ibig sabihin, pinalaki natin yung bore. Plus, naka-half-up rubber na siya. Repair type premium half-up rubber. Hindi na ordinary, hindi na stock. Mas magandang performance niya, mas okay. Hindi na natin pinakialaman yung fixed outer barrel kasi naka-fixed outer barrel na siya eh. Out of the box. Okay? Wala na tayong gagalawin, no? Medyo hindi ko lang alam kung medyo okay ba ang dating para sa inyo, pero for me, okay naman siya. Glock ang forma with the feel of ZZ, then with the looks, no? With the looks of 2011. Okay? Ulitin natin Okay, the platform is Glock. Pero yung feel ng pagkakahawak mo is ZZ. Ibig sabihin, ipikit mo lang yung mata mo, base sa mararamdaman mo sa kanya, ZZ yung hawak ko. Then, yung forma niya sa unang tingin, 2011. Because of the compensator. First time in the history, hawak ako ng ganitong unit. Actually, hindi ko pa alam kung naging effective yung mga upgrade na ginawa natin dito kanina. Pero malamang sa malamang naman, nag-improve to. Okay? Napakaganda. Unit natin cares of Aldrin Bautista of Kauswagan, Cagayan de Oro City. Hello, bossing! Hello po sa iyo. Hello po sa family mo. Okay, next unit natin is request ng ating ka-airsoft, Joselito Basalote of Difun, Quirino, Robbins. The 2011 5.1 T-Rex ang unit niya. Okay lang. Meron lang akong against dito sa unit na to, I'd rather buy 1 pieces na upgraded kesa bibili ako ng 2 piraso na hindi upgraded. Okay? Ito kasi unit na nirequest ni boss is kulang daw yung pera niya, gusto raw niya 2. Di okay lang. Pero ang problema, yung budget niya is kukulangin kung upgraded. Okay lang. Pero ang mangyayari, since hindi upgraded, kung may masisira sa unit mo, 2. Nagets nyo? Kung may masisira sa unit mo, 2 masisira. Pero kung bumili ka ng upgraded, hindi masisira basta-basta eh. Ayan pakita ko sa inyo Ito, ano to? Hindi to upgraded. Ito yung order ng bossing natin. Makikita nyo yung barrel Ang lakas ng kalog mga ka-airsoft po. Ayan Ayan isang daliri lang Ang lakas po ng alog kasi hindi po upgraded. Tignan nyo yung itsura ng upgraded. Ito po upgraded po ito. Kasa ayan, makikita nyo. Walang kalog. Walang alog. Walang kalog. Tak-tak natin Walang alog. Pero tignan nyo yung hindi upgraded. Kutsa may alog Ayan Kasi hindi upgraded. Pero tignan mo yung upgraded. Wala ni isang kalog kasi upgraded.
Ngayon, ano bang mangyayari pag yung unit mo hindi upgraded? Ang number one na nasisira sa unit pag hindi upgraded is the barrel. This is the barrel. Pakitaan kita ng barrel na nasira, ah. This is the barrel. Oh, ayan, ah. Dapat one piece lang yan, isang piraso lang. Pero dahil hindi upgraded yung unit, ang mangyayari rito sa unit mo ganito. Yan. Magiging dalawang piraso. Hindi pwedeng, hindi kasi naka-welding to. At hindi welded dyan, ha. Naka-press fit lang yan. Okay? Naka-press fit lang. Well, eventually, bumibitaw yan, lumuluwang yan. Ngayon, kung yung unit mo is hindi upgraded, patay tayo dyan. Diba? Ako, as much as I want, ayaw ko sanang ibigay yung hindi upgraded. Pero kung matigas ang ulo, may kakulitan, nasa sayo po yun, no? Tandaan mo, ha, ito, hindi tatagal to. Yung barrel nito, ito tatapatin ko kayo, ha. Pag yung T-Rex ninyo hindi upgraded, hindi tatagal. Totoo po yan, hindi po tatagal. Kahit anong ingat mo, eventually, magiging ganito yan. Kaya maghihiwalay yung barrel. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko sasabihin na hindi tatagal kung ano, no. Ngayon, pag upgraded, ganito na siya, one piece. No, ang upgraded, tingin nga ako ng ano. Pahiram nga muna ako ng ano. Magnet. Ito, mga karsa, papakita ko lang sa inyo. Ito yung itsura ng barrel pag nasa labas. Ayan, o. Ayan, makikita nyo. Kaya lang, wag nyo na pansinin to. Ano kasi to, premium to. Naka-twisted to. So, ordinary bull barrel lang ang ginagamit natin. Ayan, ha. One piece lang to. This is a stainless steel. Actually, ang bigat niya. Kaya one piece lang yan. Okay? Ngayon, ang nakakabit kasi is ganito. Two piece. Naghihiwalay. Bandang huli, pag ito nalaglag, wala nang mangyayari. Kahit ibalik mo yan, malalaglag na yan. Hindi mo to pwedeng idikit ng mighty band dahil hindi naman didikit. Madidikit din dahil sa blowback, maaalis din. Okay? So, ayaw ko sana itong ibigay, pero kung may katigasan ng ulo, kung may kakulitan, wala naman tayo magagawa, no? Yung unit lifetime warranty, kaya lang, huwag kang umasa dun sa lifetime warranty. Mas maganda na yung unit na hindi na masisira, kaysa asahan mo yung lifetime warranty na may nasisira. Tatandaan nyo, ha, ang unit na hindi upgraded, malapit sa pagkasira, anong pipiliin mo sa buhay mong gagamitin? Ganito? O ganito. Ganito ba ang gusto mo? O ganito. Ganito ba ang gusto mo? O ganito. Kayo na lang po ang bahalang pumili, no? Basta ako, siyempre, kayo ang boss ko, kung sa kabila ng pag-video ko, pag sabi ko na, bossing, baka gusto mo yung ganito na lang. Kasi, ang layo-layo mo sa akin, Biruin mo to, Difon, Quirino Province. Ang layo nito, paano ng Isabela to, tama? Dulo. Nang Parang dulo. Quirino lang to, Hindi. Yung ano yan, ibang ano yung part ko Hindi ba paglagpas ng ano to? No. Biskaya? Hindi. Oo, biruin mo, ha. Ang layo sa akin nito, ha. Quirino Isabela to. Parte pa rin ng Isabela, ang Quirino. Hindi Quirino Province. Quirino Province. Iba na kasi yan. Hindi na isa. Kaya nga, ibig sabihin, sa norte pa rin to, Cagayan, ganon. Mga Quirino, ganon. Okay, oh. Ang layo nito, bossing. Gumana yung pagiging Ilocano natin yan. No? Ibig ko lang sabihin, bossing, maling pagtitipid siguro, pero dahil yan ang gusto mo, wala naman po ako magagawa, okay? Unit ng ating Airsoft, Ocelito, Basalote of Difon, Quirino Province. The non-upgraded, no upgrade, pair of T-Rex 2011 T-Rex High Kappa
black and silver. Again, walang upgrade to. Okay? Huwag mong asahan, bossing, na tatagal to. Huwag mong aasahan na super lakas to. Huwag mong asahan na super tibay to. Huwag mong aasahan na walang topak to. Okay? Ang layo mo sa akin. Biruin mo, kumuha siya ng unit, 2 unit. Nakakatuwa, di ba? Pero, 2 unit na hindi upgraded, oh. Oh, tingnan niya parehas. Ewan ko lang kung maa-attend nyo yan, ha. Ngayong alam nyo na yung upgraded, yung naka-fix barrel, kukuha ka pa ba ng hindi naka-fix barrel? Kukuha ka pa ba ng hindi upgraded? Tingnan nyo kaliwat kanan. Oh. Wala po akong magagawa. Yan lang po yung utos sa akin ng ating bossing na si Sir Joselito. Okay, before we proceed, boss, big man, yung 10K po ba magandang klase po na pistol? Sabi ni Albert Malbeda. Yes, pwede na yan. Magandang klase na yan. Pwede ng unit yan. Pero syempre, hindi yan yung level ng mga unit na talagang mga pandiinan. Okay? Pero kung tatanungin mo ko, pwede na, pwede na. May mararating na yan, no? May mararating na, maayos na unit na yan. Pero wag mo lang expect, boss, yung pandiinan talaga. Iba yung mga pandiinan, mga mid-class yon, mga high-end yon. Iba talaga yon, ha? Iba to po ang presyo. Pero kung ang tanong mo, pwede na ba? Pwede na yan. Makakapaglaro ka na na maayos dyan, hindi nga lang pangdiinan. Okay, bossing? Salamat sa question. Okay, meron nagpapabate, kaya lang hindi ko mabate yung pangalan eh, no? Hindi ko mabanggit yung pangalan. Mapagpalang hapon sa lahat. Pag hindi ko mababanggit yung pangalan, pag yung mga ka-airsoft natin na binabaliktad yung pangalan, pinipilit kong intindihin eh. Pero pag hindi ko na maintindihan, hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan, ha. Ito, base sa pagkakaintindi ko, Joms na lang, okay? Joms, mapagpalang hapon sa lahat. Sabi niya, hello, Sir Joms. Oy, Boss Big Man. Po, pag nagkaganyan po yung high kappa T-Rex, may ano ba to? Adia? Ano ba to? May AH ja. Ano? Adja. Adja po. Grabe. Bossing. Wag niyo ako i-jeje mo. Hindi. Hindi ako sanay sa mga ganun eh. Boss Big Man, sabi niya. Okay. Boss Big Man naman po. Boss Big Man. Mag naman po. Ano mag naman? Mag naman po. Pag nagkaganyan po high kappa T-Rex para may AH adja. Anyway, bago maubos yung oras natin, kakaintindi rin sa Jejemon message. Hindi ako sanay kasi ng ganyan, hindi ko maganong maintindihan kasi mga airsoft, medyo hindi ako sanay kasi sanay po ako na ang kaharap kong tao, sa totoo lang, is yung maayos magsalita. Yung kompleto yung words. Doon ako sanay eh. Pag mga Jejemon, shortcut, medyo nahihirapan po ako na intindihin niyo kasi hindi po ako lumaki sa ganung environment. Nasanay ako na ang kasama ko is kumbaga mga doktor, attorney, senador, congressman, politiko, mayor, businessman. Kumbaga yung mga businessman, walang time kasi para mag-jejemon. Pag i-shortcut yung name, yung words, di ba? Pagpasensyahan nyo na ha.
Hindi ko mabasa talaga na maayos. Hindi ko masagot yan, no? Oy, snappy salute po. Beginner po to have airsoft watching to learn. And have insights before mag-avail ng item, sabi niya. From Laguna, Boss Bigman, Maverick, lead scout. Naku po, Sir Maverick, isa sa pinakamagandang gagawin mo yan sa buhay mo. Yung manood ka muna bago ka mag-purchase. Tama yung ginagawa mo, no? Para by the time of na nag-purchase ka, unang-una, alam mo yung pros and cons ng unit. Alam mo yung pros and cons ng unit na upgraded sa hindi upgraded. Alam mo kung paano yung tamang paggamit. Para yung unit mo, simula sa pagkakabili mo, day 1 hanggang to the present, sigurado, naaalagaan mo. Okay? Yung iba kasi later on na lang nakita yung tamang paggamit. Later on na lang nung yung unit nila malapit ng masira. So, wala na rin sense. Hindi na rin masasakit. Okay? Mga airsoft, dire-diretso po tayo. Review and unbox. Okay, first unit natin kay airsoft, Aldrin Bautista. Sabi ko nga sa inyo, CC Shadow na pinaghalong Glock. Ay, hindi. Ulit. Glock platform, pero ang feel, kung hindi mo siya titignan, para ang nakahawak ng ZZ Shadow. Pero ang looks, akala mo nakahawak ka ng 2011. 3-in-1. Kumbaga, talagang pinagsama-sama. Hindi ko alam ba't gumawa ng ganitong unit, pero tignan natin kung maganda siya. Okay? Number 1, kunin natin ang magazine. Siyempre, ang magazine, mukha pa rin Glock. Mukha pa rin Glock, pero ang haba, high kappa ang dating. Press the valve, then spray. Ngayon ko palang papaputokin ito, tignan natin, no? Spray din sa ilalim sa inlet valve. Then kuha tayo ng green gas. 12 kg lang gagamitin. Upside down, then press down. At putyang haba. Hindi kasya, oh. Sumagad, oh. Wala. So, dahil nga ganon, alisin natin. Okay. Talagang design siya para alisin ang putya, paano to? Yun. Dinesign siya para alisin yung base pad. O, kita nyo? Sabi ko sa inyo pag sinabi kong hindi ko pa alam gamitin, hindi ko pa talaga alam. Ngayon ko lang ipopotok to. Ngayon, lalagyan natin ng gas. 2 seconds only kasi upgraded. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Upgraded kasi yung unit Pag hindi upgraded, wag mo maglalagay ng 2 seconds, no? Okay? Then, balik natin to. Okay? Okay, galing ha. Ang magazine niya, Glock, pero kasing laki, kasing haba ng isang high kappa. Tunay na yung observation ko. Para siyang Glock na parang ZZ, na parang 2011 ang formahan. Okay, hatakin natin ito pababa. Then, mahirap ha. Place your other thumb here. Hatak dire-diretso. Dito ilalagay yung bala. Using our reloader, speed loader, pump lang po. Then, yan. May bungi, kalugin sideways para mawala yung bungi. Kamusta nga pala ang mga kababayan natin na nagpapakarga ng diesel, ng fuel? Kamusta? Magkano na ang presyo ng gas sa inyo? Magkano na ang presyo ng diesel sa inyo? Paki-comment below at re-replyan ko yan. Dito sa amin, 100. Magkano sa atin? 134 pesos. Grabe, nakakapilay na. Hindi na natin alam mga Pinoy kung paano gagawin natin. Pasok! Kasa. Ready to fire. Firing! Masarap ha. In fairness, para ka nakahawak ng ZZ, pero pumuputok na parang Glock, pero yung forma niya, 2011. Grabe! Nakita niyo yung rate of fire? Napakaganda! Woy! Ayaw mag-open slide. Yun lang. Bakit? Okay. Sobrang lamig na. Pag sobrang lamig na, hindi na mag-open slide kasi puro yellow na. Okay, tingnan nyo. Medyo pinainit ko using my, using my, body temperature. Okay, open slide na, di ba? Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine then. Wag atake pa baba. Release the slide.
Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, unit natin kay Airsoft, Aldrin Bautista of Kauswagan, Cagayan de Oro City. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Yung unit, bago itabi, siguraduhin walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pindutin ang valve para sumingaw. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. Dito. Yung busy, pakitabi mo na. Okay, next unit natin is yung unit nga na sinasabi kong hindi upgraded, no? Para sa mga bagong dating, replay nyo lang po itong live natin. Makikita nyo yung pinagkaiba ng upgraded sa hindi upgraded. Hanggat maaari, ayaw ko sanang iserve ng hindi upgraded yung unit. Pero kung talagang no choice tayo, yan ang request natin kay Airsoft, wala akong magagawa. Okay? Sorry po, Boss Bigman. Naka-fix barrel. Fix. Bossing, ganito correct. Bossing, wag ka ma-offend. Albert Malbeda, no? Para ano, hindi ka gawing katawa-tawa ng mga iba, ng ibang ka-airsoft pa. Yung fix po, hindi P-I-C-K-S. Yung fix, kung tawagin fix, F-I-X, no? Kasi, mabuting i-correct na kita ngayon kesa tumagal ka pa na nanonood tapos hindi mo pala alam yung tamang spelling, no? Wag gawin nating maayos, bossing, no? Hindi fix barrel. P-I-C-K-S kasi sabi mo, then barrel. Ang spelling po ng fix, F-I-X. F-I-X, fix. Okay? Fix barrel po na high cap at T-Rex, magkano po naman? Po. Ang aabutin po, Boss Bigman po. Para may idea ako, Los Baños, Laguna po ako. Kung yung unit mo hindi naka-fix outer barrel, ipapa-fix outer barrel mo sa amin, medyo malaki abutin, boss. Malaki ang abutin ng naka-fix outer barrel, no? Pero yung unit mo, pero kung bibili ka ng unit na naka-fix outer barrel, mas magiging sulit. Okay? Hindi po biro ang pag-fix outer barrel, hindi po kayang gawin yan ng ilang minuto lang. Ang pag-fix outer barrel po talaga, talagang may tamang sukat at pinag-iisipan po yan. Okay? Nakakatakot po, nagpatuloy ang pagtaas. Sabi, damay-damay. Wala tayong magagawa dun. Hindi natin kontrolado yung pagtaas-taas talaga ng ganyan yung ordinaryong mamamayan, yung mga kababayan natin na driver po, nakakaawa na. Lugmok na talaga, no? Yung driver, yung tricycle driver. Basta yung kahit nga yung mga lalamove rider Sa totoo lang, nagbigay ng ayuda, 5,000, kontra ako dun 'Di ba? Magbibigay ka ng ayuda, 5,000, isang araw lang ubos yan. Dapat ang pagbibigay sa atin ng suporta, ang pagresolba ng problema, hindi band-aid solution. Hindi yung pang isang araw, pang 2 araw, pang 1 linggo, hindi ganoon. Dapat yung pangmatagalan, 'di ba? Tapos ang pagbibigay ng ayuda, hindi yung dun sa driver lang, dapat sa lahat. Lahat tayo apektado 'di ba? Paano yung mga manggagawa? Sige, namamasahi yan. 'Di ba? Ang mahal na nabili ng pagkain, kumakain yan ng mga ordinaryong manggagawa, factory worker, empleyado. Lahat yan. Dapat kung magbibigay ng ayuda yung gobyerno, hindi lang para sa driver, dapat para sa lahat. Tapos, iwasan yung ayuda. Ang problema kasi, nasasanay yung Pilipino sa ayuda. Konting maghirap, ayuda. Dapat hindi ganun. Dapat magbigay ang gobyerno ng pangmatagalan na solusyon, hindi yung ayuda kagad. Ang problema kasi sa administrasyon, sa mga politiko natin, akala mabubusalan nila ng pera, ng panandaliang pera, yung bibig ng taong bayan. 'Di ba? May mga gusto kasi silang pagtakpan na issue, kaya nagbibigay sila ng ayuda. 'Di ba? Ganun yan May gusto silang pagtakpan, magbibigay sila ng ayuda para pansamantala ang mapag-usapan yung ayuda, bandang huli makalimutan yung dapat issue na kabalbalan nila. Okay? Ako, yun lang ang opinion ko. Sa totoo lang pero mali sana yun. Okay. Yung
pong mga nagtatanong na magkano, mas mabuti mga bossing mag-message po kayo para mabigay yung detalye, tsaka makuha yung detalye ng eksaktong unit na tinatanong nyo. Pag po kasi dito tayo nag-usap sa comment section, ang problema, magiging subject ka ng scammer. Ngayon, ipipm ka ng scammer, ibibigay yung presyo. Uy, mura! Sasabihin mo ngayon. O sige, bibili ako. Ikaw naman, mapapasend ka sa ngayon. Magsesend ka. Akala mo yung kausap mo si Big Man. Akala mo yung kausap mo staff ng Big Man. Yung pala, yung kausap mo, scammer. Magsesend ka ng pera. Pagka-send mo ng pera, ibablock ka na. Ngayon, iiyak ka sa amin. Big Man, bakit ganun? Unit ko hindi dumarating. Eh, hindi ka naman umorder sa amin, boss. Umorder ka sa scammer. Nagpakita ka sa comment section nang doon ka nag-i-inquire. Ngayon, subject ka na ng scammer. Lolokohin ka na. Sa hirap ng buhay ngayon, ang daming manloloko. Kung bakit ka maloloko? Kasi dahil sa kawalan mo ng tamang na idea, kaalaman kung paano yung tamang pagbili. Okay? Kaya kayo, ginaguide ko kayo mga Karsop kasi masakit sa akin kung malalaman ko na naloko ka, na na-scam ka. Okay? Itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, no? Joselito Basalote of Defon Quirino. Again, hindi po upgraded to, ha? Ang hindi upgraded, huwag nyong aasahan tatagal. Ang hindi upgraded, huwag nyong aasahang malakas. Okay? Pero yung upgraded version nito kumakatay. Okay? Press the valve, then spray. Dito rin. Okay. Pagsasabay natin to, isa lang naman may-ari. Press the valve, then spray, then inlet valve. Okay. Kunin natin yung unit, spray tayo sa slide stopper. Okay, kunin natin yung unit, spray tayo sa nozzle. Ganun din. Kunin natin yung unit, nozzle, stopper. Okay. Ayan ha, makaka-airsoft ha. Makalog ha. Hindi siya upgraded ha. Oh. Hindi upgraded. Wala pong sisiyan ha. Oh. Okay, yung upgraded, ganitong itsura ha. Hindi kumakalog oh. Hindi umaalog oh. Oh, hindi umaalog kasi naka-fix outer barrel upgraded. Pero pag hindi upgraded, ulitin ko, ganitong itsura ha. Ayan. Para wala pong sisihan. Okay, ayan ha. O, sige. Anyway, kuha po tayo ng gas. Lagyan po natin 2 seconds only. Upside down. 1, 2. Okay. Dapat lalagyan natin to 5 seconds kasi hindi upgraded. Pero konti ang ko na lang yung bala. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Lagay po tayo ng bala. Lagyan lang natin ng ilan kasi yung 2 seconds na nilagay natin ay ilang putok lang yon ha. Video. Go. Okay. Mga Airsoft 2011 T-Rex, not upgraded version, silver and black. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Yan. Hindi to upgraded. Don't expect too much. Learn how to manage your expectations kasi ang unit na hindi upgraded, hindi natin masasabi kung hanggang kailan tatagal. Pero ang unit na upgraded, ibang-iba po sa hindi upgraded. Okay? Unit po ng ating ka-airsoft, Joselito Basalote of Defon Quirino. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Okay mga ka-airsoft, hello po sa inyong lahat. Boss, mga nag-i-inquire po, mag-message po kayo. Lahat po ay, bossing, mga bossing. Salamat po dun sa mga ka-airsoft natin no, na nag-share ng ating live video. Thank you po. Dun sa mga hindi pa nag-share, pa-share naman po yung live video natin. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Man. Thank you po!
Have a blessed day sa inyong lahat.